Ready na ba kayo? Yeah! Oh, pati nag-about. Sorry lang dito ngayon, pupunta tayo sa Manila! So ngayon guys, pupunta na tayo sa Manila. Naglalakad na kami papunta Manila. Hi guys, ito po yung mga kasama ko. Yan si Ellie, si Andre, si Proily, si Chris. Marami pa pong iba. Si Jeryl et al. Po. So ngayon po, pupunta po kami sa sakayan po, papunta sa Arca South. Ayun po yung una naming sasakyan. Ito po si Jeryl. Napakatagal pong kumilos niyan eh. Filipino time. Yes, screen time si LJ. Yun guys, nakasakay na po kami. Mag-ilan po kami ng... Kukuha po kami ng tayo. Ilan po yung kasama ko guys. Nakasakay na. And guys, alis na kami. So mamaya na-update na lang po namin kaya pag nanduro na. Guys, nandito na po kami sa Arca South Terminal. And nagbabayad na po kami. So, saan nga po ba kami ngayon pupunta sa Manila? So, ang una po namin pupuntahan ay yung... Peña, ano nga yung una natin pupuntahan? Arroceros Park. Arroceros Park. And yung pangalawa, and yung pangalawa natin is yung sa National Museum. At yung pangatlo naman ay Binondo. At yung pang-apat ay yung Binondo. Hello guys, punta tayo ngayon. Dito tayo sa terminal. Sakay kami ng jeep, papunta ng Pasay, right? Yes. On the way sa Manila. Manila, pupunta tayo. Doon tayo sasakay sa terminal dyan. Tapos ngayon, sasakay kami sa dyan, papunta sa Pasay. Ngayon, pagdating po namin sa Pasay, pupunta po kami sa LRT. Baba po kami sa United Nations. And doon po yung mga museum, mga churches. And... Ang una po namin pupuntahan ay yung Mark. So yun guys, pasakay na po kami. Ito po, kasama namin. Pagod na po agad. Ay! Ay! Pupuno na po yung jeep. So update na po namin ngayon pag nandun na po kami sa Pasay. So isang guys, bababa na po kami. Dito na po kami sa Pasay. And dito po kami sa Kabayan Hotel. Kabayan Hotel po. Kukuha po siya ng video. Ito po yung kasama ko. Sa ako po kasama. Titikip na po kami dito. Papunta po kami sa United Nations bro na United Nations tayo ba? Yes, United Nation. Dito tayo sa LRT. Kuha na po kami ng ticket. So dito po, gamit po kami ng ID, student ID para po makatipid po or maka-discount po sa Pasay. So dito tayo. So, hello Guys, so kuha muna kami kuha po muna kami ng ticket, update po namin kayo later. Hey guys, hindi na po. Naiwanan po kami. So, kita na lang tayo. So yun guys, dito na po kami sa tren. Mamaya na ilalabas. Ayun na po. Ayun na po kami. Standing na wait po kami, nagbibigay po kami ng upuan. Mga matitibig. So mamaya po update po namin kayo. Dito na po kami sa Central Terminal. Libertad Station. Next station. Approaching Libertad Station. Libertad Station. Libertad Station. So yun guys, dito na po kami sa Central Terminal. Po, yung mga kasama ko. Kami po yung naiwan kanina dun sa LRT. Doon po sa EDSA, kami po yung naiwan kasi po nalakan po kami ng pinto. So nandito po yung kasama ko po na nag-aantay. So pakita po namin sa inyo. Ayan na po yun guys. So yun so pumunta na po kami sa park na una po namin pupuntahan. So update na nga po namin kayo pag nandun na po kami. So guys, nandito na po tayo sa may park. Naiiwan sila, Troy.
Antay na lang po namin yung dalawa po namin kasama na naiwan po. Since hindi gumana yung card nila, we don't know, ayun. Ayun na po. So ayun na po, naglalakad na po sila. So mamaya po, itutur po namin kayo dun sa part na pupuntahan po namin. And yeah, update na lang po namin kayo. Hi guys, papunta kami sa park na yun. Ito namin yung park under namin guys. With our tour guides. Tour guide namin. This place, meron siyang special space sa heart ko kasi ito yung first national compet ko. Then 6th place kami doon. So yun guys, nandito na po kami sa Arroceros Park. So ngayon po itutur na po namin kayo or di-discuss na po namin kung ano nga po ba ang meron dito. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapawi ang bigati, masilayan lang ang iyong ngiti. Okay, gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. So, sa kalagitnaan ng mausok, matraffic at nakaka-stress dito sa Maynila, meron pa ring lugar kung saan pwede kang mag-relax o quiet na lugar. Ito ang Arroceros Forest Park. So, ang Arroceros Forest Park is an urban forest park located in Manila with an area of more than 2 hectares. It is known as the Manila's last lamb because the Manila has limited green spaces, which this forest helps provide or filters the air to provide us a cleaner air for the areas. And also, one good thing about the Arroceros Forest Park is libre to, which is why it is accessible to students, local residents, and also the tourists. So dito sa Arroceros Park, merong mga attractions na ma-offer ang Arroceros Park. Like yung koi pond, merong yoga corner din, and also may mga benches din para makapag-rest yung mga visitors dito. Gaya na lamang nila na nag-enjoy, no? Kapag napagod na sa paglalakad is pwedeng maupo. Yan. So, malinis rin dito sa Arroceros Park dahil maraming trash bins na pwedeng pagtapunan. Nasaan? Ayun. There. So, gaya na nakita natin kanina, may mga guards and staffs na makikita natin dito, ensuring the safety and the experience of the visitors like us. And maganda tong lugar na to para sa ating mga estudyante and nature lovers, local people, and people who want to relax. And makikita naman natin dito na talagang makakapagpahinga ka dito and iiwasan mong mag-isip ng mga problema. And also, it also follows the tourism trends like educational tourism like this dahil makikita natin yung mga different kinds of birds and also the ecotourism and sustainable tourism. But may mga challenges pa rin na kinakaharap itong park na to gaya ng low promotion. Dapat gumamit tayo ng mga digital promotion like this para mas makilala itong lugar na to. So hi guys, kakalabas lang namin ng Arroceros Forest Park. So ngayon, ang next stop natin is yung National Museum. So update na lang namin kayo pag nandun na kami sa National Museum. Bye-bye! So guys, nandito na po kami sa National Museum. Patawid na po kami. Po yung mga kasama ko. Stoplight po. Yan po si Ellie. Say hi. So mamaya po, papaliwanag po namin yung pinaka nilalaman at magbibigay muna po kami ng konting highlights or clip patungkol po dun sa museum na yan. Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin. Huwag mo akong kulitin.
The Josephine Sleeping sculpture is an intimate clay portrait created by Dr. Jose Rizal during his exile in Dapitan in 1895 to 1896, depicting his common law wife, Josephine Bracken, resting peacefully, symbolizing the love and personal tranquility he found with her in his final years. The National Museum of Fine Arts in Manila, Philippines is the houses of the nation's premier collection of Filipino paintings, sculptures, and arts, including Juan Luna's iconic Spolarium. It is one of his iconic artwork that means a gold medal winner from the 1884 Madrid Exposition. Guys, nakalabas na po kami sa museum. Tapos na po namin siyang malibot. Kaso bawal na kami mag-video. Kailangan ng permit. So we're just gonna voice over para sa mga educational or mga details inside the museum. So ngayon po, pupunta na po kami sa kainan po. Saan tayo kakain guys? So tara na, let's go. Update na lang po namin kayo pag nandun na po kami. Alam. So guys, dito na po kami sa may Binondo. Hanap na po kami ng kainan. Saan tayo kakain guys? Pangiligay. Then guys, naghahanap pa rin kami ng mga kainan. Tignan nyo na kasama ko. Nakapana sila! Paano sila? Tatawang ba sila? Then guys, dito na po kami sa mga kasama po si Elaine. And ito na po yung kakainan po namin. Pupunuan po kung mapapansin nyo. Ewan ko po kung makakanap po kami ng pwesto. So yun guys. So nandito po kami sa Bonyo. Punong-puno sa Mang Inasal. So napag-decisionan po na yung grupo mahati sa dalawa. At dito po kami kumain sa Bonyo. Kasi po tagal po talaga ng pila doon. At gutom na po kami. Melly. So yun guys, nakain na po kami. Po si Cesan. Ito po yung isang kasama. Makain na po sila. So yung iba po namin kasama nasa Mang Inasal po. Doon po sila kumain dahil di po marami pong tao doon. Hello guys, tapos na kami kumain ngayon guys. Next, pupunta na kami, babalik na kami sa Binondo guys. Ayan. Ayan mga guys, ready na. So guys, nakabalik na kami sa Binondo. Ngayon pupunta kami sa Manila, Chinatown. Fun fact lang, bakit namin pinili itong Binondo or Chinatown? First of all, for its uniqueness and Chinese culture dito sa Chinatown. Hindi naman siya tatawagin na Chinatown. Well, Chinese culture. Kung makakapunta mga dito, makakadaan, kikita nyo talaga yung pagkaiba ng lugar sa ibang lugar. Makikita nyo yung spirit ng Chinese culture dito. So, ngayon nandito kami sa Chinatown, Manila Chinatown. Dito na po kami sa art. Art po, nandito na po kami sa art ko ng Chinatown. So, montage muna. Guys, dito pa rin kami sa parang plaza ba to, and may nakita kami parang fountain, and I think may enjoy nyo siya while you are eating ng food dito sa Binondo. So ngayon ang plano po namin po, makikita nyo po mga pagkakain ngayon. Plan natin ngayon pumunta tayo ng Intra. So plano po namin ngayon pumunta po tayo sa Intramuros. Paano po tayo makapunta doon? Siyempre sasakay tayo ng jeep. Ngayon para po sa mga commuters na students, suggestion po namin sa inyo ay gumamit po kayo ng ID para makatipid sa pamasahe. So mamaya maghanap kami ng mga pwede naming masakyan tulad ng pedicab or jeep basta papunta sa Intramuros. So sasakay na kami ng Ilawan nila siguro guys. Yung mga kaganapan dito nakasay na pumunta. I-trike to diba? Trainer. So by Binondo na muna tayo. Proceed na tayo sa isang or last namin na pupunta. Is po doon na po kami magagawa ng activities or susubukan po namin mag-bike po or ayan. So guys, nandito na kami. So nakita po namin si Petra. Ito po si Petra guys, si Petra. Ito po si Petra, si Petra. Dito po yung mga, I think, arkilaanan to ng bike. So, dyan po kami mag-activities mamaya. So, alas 3 pa lang po ng hapon. So, mag-solar boy po kami dito.
Alam, may We are here na po sa Casa Manila Museum. At ito na po, nakahanap na po kami ng pag-arkilaan po namin ng bike. Ngayon po, mag-CR po muna yung mga kasama ko before po kami mag-bike. So, pero po, first po na gagawin nila ay magpapalista. Yan na po sila. Ito po. 3 PM magbabike po kami, parang solar boy po. Solar boy, solar girl. Ito po, naka-use magbabike siya. Guys, 50, kung di po ako nagkakamali, 50 po yung arkila dito sa Bump Bike Revolution Cycle. So, research po kami. Kasi po, wala pa pong stock ng bike. And ito po, magbibigay po kami ng ID. Katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina na malaki po talaga ang tulong ng ID. Kasi dito po kung wala kang ID, ang singil sa iyo sa bike ay 100 ngayon. Dahil nga merong ID, ang singil na lang po sa iyo ay 50. Ayun po yung bentahe ng may ID. Kaya always bring your ID. Hey, are you tired? Yes. So, kasalukuyan, nag-antay kami ng bike or bicycle. Nakapag-reserve na po kami na bike at ayun, sa pamamagitan ng ID namin or tulong ng ID namin, naka-discount kami ng 50 mahigit. Medyo okay na rin or malaki na rin siya. So ang original na singit dito ay 100, pero ginawa na lang 50. Bakit? Dahil nga po may ID kami. So mamaya po i-tour namin kayo dito sa Casa Manila Museum. Pero ngayon po i-discuss ko po kung ano nga po ba ang Casa Manila Museum. Andyan po, lalabas po sa screen. I-discuss po ni Freudin. So hi guys, we're here in Fort Santiago. It is built by Spanish in 1571 as a key defense point, famously known as the last prison of Philippine national hero Jose Rizal before his execution. So, Mamaya pa bayad nun? So yun guys, kumukuha na sila ng kanilang bike. So ayan ba yung bike mo? Okay ka ba sa bike mo? Lungkot ka ba? Ba't ka malungkot? Okay ka ba sa bike mo? Parang di ka masaya. Ikaw, okay ka ba sa bike mo? Ikaw, Painter, okay ba yan? Babangking sa Marilaki. Ayun na po sila guys, nakakuha na sila ng bike. So, update na lang namin kayo guys kapag ka nalibot or nagala na namin kayo dito. So, mamaya na lang po. Dito kami guys sa China Bridge Project. Ay, sinundo Iyak ko na nga! guys. Sinundo nga Iyak kita! na guys, natanggal yung takong niya, ngayon lang namin siya natagpuan. Tara! So magpipicture muna kami dito guys. Mamaya papasyal namin guys dyan sa mga kainan. So enjoy muna natin at i-highlight po muna natin yung view. So yun guys, uwi na po kami sa kasamang palad dahil magta-time na po itong inarkila namin na bike. Ngayon super lang lobat po siya. So patuloy pa rin po sila mag-video. Pero in a few minutes, so pupunta na po kami doon sa pinag-arkilaan namin ng bike. So guys, super dito, super ganda. Nalit kasi kami ng punta dito gawa ng hindi namin alam kung pwede. So nagtanong-tanong pa kami kung pwede, which is pwede raw po talaga. So, ganda. So update na lang po namin kayo kapag nandun na po kami sa pinag-arkilahan ng bike na to. So hi guys, nabalik na namin yung bike dito sa Bump Bike. Kung gusto nyong mag-ikot-ikot dito sa Intramuros at magliwaliw din sa Intramuros at mag-bike dito sa Bump Bike, malapit sa Cafe Intramuros. So first of all, gusto namin magpasalamat kay God na patatapos tong vlog na masaya at walang nasaktan. Uwi kami masaya. Guys, for overall feedback, Overall experience namin is masaya naman talaga, no? masaya talaga Sobrang guys. saya, lalo-lalo na yung
sumakay kami nung tok-tok ba yun? Tok-tok ride, bus, naging ganun. Like, si Kuya kasi grabe, ginanong ganun, nag-banking talaga. So, tignan natin yung ibang feedback ng ibang classmate natin, guys. Guys, ano masasabi niyo sa sa gala natin? Pagod na rin. Ano, compliment kasi ginaya ko ng bike. Kahit Chris, ano yung feedback mo sa may bike? na ano dito. Ano siya? Namulest na siya! Namulest ka! Nagpa-5 ako. So, ayun na guys. Thank you so much panonood sa vlog namin. At dito na lang po. Maraming salamat. Mahal kong Maynila.